Meron po dito akong gagawin ngayon. Ito ay Rossi 125. Ito ay, ang sira nito ay third gear. At nayan nga po, aking binaklas na yung makina. Ito na siya ngayon. At aking umpisa ng kalasin ang makina nitong Rossi 125 na ito. Yan, pakita ko na lang sa inyo kung paano baklasin at kung paano siya buuin. Okay, narito na nga po. Ang unang babaklasin ay itong cylinder head nya. Ayan, babaklasin na. Numero 10 yung tools na gagamitin dito sa takip nya. Ayan. Tanggalin ang takip. Tapos bago nyo pala baklasin yung cylinder head, kailangan ay naka-timing muna siya, naka PVC at dead center na tinatawag. Yan. Ang galing itong takip nitong magneto. Yan, ikutin nyo lang yan. Tapos pag naka PVC na siya o naka top dead center, pwede nyo siyang baklasin. Numero 12 yung tools dito, para dito sa lock ng rocker arm nya, sa mga bolt dito. Tapos tanggalin, hugutin itong dalawang pusurad. Ayan. Numero 12, bali 5 piraso ito, lock ng cam follower ito. Ayan, tinatanggal ko. Tapos ito sa cylinder head na mismo. 4 na piraso ito, 12mm sa socket.
matigas ah. Yun nga po pala nagiging problema kapag nagkakatama yung gear niya na tresera. Yun ay nakukuha sa katulad ng may mga sidecaran, lalo at mabibigat, ay napupuwersa siya. At pagka mga single naman ay yung mga tamad mag-release ng cambio, doon nakukuha yun. Siyempre kaya nga naman ng makina, kahit nakatresera, imbis na magsisigunda ay pinababayaan na lang. Kaya nakakatama yung tresera nito. So yan, tayo magpatuloy sa pagkakalas. Yan, tanggal na. 12mm na socket ang gagamitin para dito sa cylinder head niya. Doon sa takip, numero 10. Ayan, tanggalin ito mga bolt na ito. Ayan, may mga slave washer yan o flat washer na tinatawag. Ayan. Tapos medyo sungkitin nyo lang ng bahagya pagka magtatanggal kayo. Ganyan. Ayan. Saka yung tornilyo ng black ay numero 10 din. Ayan. Tanggalin. Tapos saka bubunutin nyo itong black na ito. Ayan. Ganyan. Ito yung cam follower niya. Ayan. Tanggalin yung lock ng piston. Okay. Tapos ang susunod na babaklasin ay ito naman magneto niya. Yan. Magneto naman yung susunod. Alisin nyo itong takip na ito dahil ito ay mayroong tornilyo sa loob. Itong takip ng starter. Yan na, ito yung tornilyo sa loob. Yun. Kung makita ninyo, para matanggal itong crankcase cover na magneto. Yan, okay na. Ito may lock yung ano niya, yung wire cover. Para hindi sumayad sa kadena pagka tumatakbo siya. Ayan. Tanggal na. Alisin nyo itong gear ng starter. Ayan. Yung kaasawa ng starter clutch na tinatawag.
Tapos numero 14 socket ang gagamitin. Tapos tanggal dito sa magneto nya. Ito gagamit kayo ng ganitong klaseng puller dahil ganito ang style ng puller ng mga Ruse, saka yung mga TMX na 125. Tapos numero 17 yung socket naman nya. Bali pagkakalas pahigpit, yan makita nyo. Madali lang magkalas pagka kompleto sa gamit. Ayan. Bali ito po yung pinakang starter gear nya. Tapos ito naman yung tinatawag na starter clutch assembly. Maring ito isa na rin ang tawag. Ayan. Sama-sama po yan. Ito yung magneto nya. Ito naman yung starter clutch assembly. Tapos pagkatanggal ng magneto, dito naman tayo sa clutch housing. Ayan. Paikutin. 8mm na socket ang pangkalas. Mga tornilyo nitong crankcase cover ng motor na itong Ruse. Yan. Okay, tanggal na. Tanggalin itong toser ng clutch. Yan. Kasama yung clutch housing bearing. At ito nga po pala, iwasan yung impakin dahil pag inimpak nyo ito, may tendency ito na matipak, na titibag ito, nababasag. Gagamit kayo ng ganitong klaseng tools, pointed, yung manipis. Dalawang klase yan, isang makapal, isang manipis na tools ang gagamitin nyo. Tapos kuha kayo ng 8mm na tools. Ganyan. Ito yung gagamitin. Bale, hindi naman ito masyadong mahirap tanggalin eh. Yan, madali lang siya tanggalin. Basta tama yung tools na gagamitin nyo. Itong video ito ay pinapakita ko ayon sa basic na pagkakalas. Kung paano kalasin at kung paano bubuuin. Para doon sa mga bago diyang babago pala nagsisimula, gusto matuto magkalas ng motor, tulad ng ganitong klaseng motor, Ruse, o di kaya ay kahit pa yun ay TMX 125 na Alpha. Kahit sa TMX 155, ganun din, pareho,
Same lang yun. Tapos dito naman sa pinakang primary drive gear niya, castle wrench. Tatanggalin niyo yung castle nut niya. Ano ba yung ito? Yan. Gagamit kayo ng ganitong klaseng tools. Bali, dalawang klase, isang maliit, isang malaki. Ang gagamitin dito is itong malaki. Yan, katulad nito. Yan. Bali, ang pagkalas nito ay pa-reverse. Ayan. Pa-reverse ang pihit. Pag-counter, kasi pag-counter, pahigpit yun eh. Ayan. Tanggal na. Pwede nyo na hugutin ito. Ayan. Pwede nyo na i-release yung primary drive gear nya. Tapos ipagtatanggal naman itong clutch housing, bali circlip lang ito eh. Pwede na kayong gumamit ng ganitong klase na pansungkit. Ayan. Hindi naman ito mahirap sungkitin eh. Kung may tools kayo na circlip remover, pwede rin, mas maganda. Pero kung wala naman, pwede na rin yun. Tapos release nyo ng ganyan. Meron itong slide washer sa likod. Yan. Tanggalin ang clutch housing. Ito po yung pinakang clutch housing nya. Tapos ito naman yung pinakang axle change pedal. Ito ay may slide washer din sa likod. Tulad ditong kinukuha ko yan. Huwag nyo kalilimutan yan. Yan, kaganyan siya. Tapos itong lock ng shift drum ay numero 10 para mabaak nyo yung makina niya, hindi siya maging sa gabal. Numero 10 yung lock ng shift drum na ito. Ingatan nyo lang mawala itong kinukuha ko, yung pinakang lock na yan. May lock ito eh. Yan. Dahil once na mawala yan, hindi gagana ang cambio niya. Hindi kayo makakapag-shift ng cambio o makakapagpalit. Dahil wala ito. Ito nagpipigil dito eh. Yan. Pwede nang baakin. Tanggalin muna itong lock na numero 10. Crankcase nya. Yan. Yung pinakang bracket ng clutch cable. Ito siya. Tapos baliktarin nyo. Medyo madumi ah. Nahirapan pumasok yung ating tools na 8mm. Tanggalin muna ang dumi. Yan. Puno ng dumi ah.
natin ang baklasin. Mm na sakit uli pagtatanggal ng tornilyo ng center crankcase niya. Yan. Tanggal na. Make sure nyo lang lagi yung mga tornilyo na kinalas nyo ay hindi siya magugulo ng tambay, dahil number 1 tambay ang pampagulo. Minsan hindi na mamalayan ng tambay, na tatalisod na niya yung tornilyo. Kaya lagi nyo lang sisiguraduhin na nakasecure ang mga tornilyo niya, o kahit anumang parts ng motor na kinakalas nyo. Dahil kahit pa sabihing magaling ka magkalas, magaling ka magkabit, paano kung kulang na yung ikakabit mo o ibabalik na pyesa dun sa motor? Huwag nyo na makakalaksan pagka kayo magtutok-tok ng crankcase at yan ay natitibag, dahil yan ay sink. Kailangan ay bahagyang sungkit-sungkit. Yan. Dahil ito ay kaya matigas, gawa nung tinatawag na dowel pin. May dowel pin ito. Yan. Magkakakalawang yun, kaya matigas tanggalin yung crankcase. At atin na nga pong bubuklatin kung ano yung naging problema nito sa transmission niya. Yan. Alisin na. Makikita natin. At ito ay huwag nyo kalilimutan itong sa kicker nya. Pinakang axle na kicker nya, ito ay may washer na maliit din sa likod. Yan, nakaganyan yan. Kaya pag inyong bubuuin ay sisiguraduhin nyo hindi siya malalaglag, dahil once na malaglag yan, ang magkakaproblema dyan yung circlip naman. Kakayo din itong itong crankcase niya. Kaya yung may slide washer na tinatawag, nakalagay dyan. Ganyan. Yan. At ito ay hahanapin ko kung alin yun. Yan, tanggalin muna itong crankshaft niya. Lock ng shifting fork. Yan. Ito po yung mga shifting fork niya na tinatawag. Bali, 3 piraso ang shifting fork niya. Yan. Pakita ko sa inyo mamaya kung paano siya ikabit o
buuin. At ito naman po yung tinatawag na shift drum. Ito naman yung sa gear selector nya, yung pinakang switch niya, yung galing sa neutral, primera, segunda, tercera at quinta. Yan. Lagi yung sisiguraduhin na ito ay hindi matatanggal dito. Dahil ito pag pinawarit nyo ganyan, malalaglag siya. Sisiguraduhin nyo na hindi malalaglag dahil pag ipinalaglag, hindi gagana ang kanyang neutral. Primera hanggang quinta. Pinakang tip ko sa inyo para sa safety na pagkakalas at pagkakabit. Tapos bubunutin ko na itong transmission niya. Yan. Lagi niyong tatandaan, ito ay merong slide washer sa dulo. Yan. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano ito buuin. Pag-iwahiwalayin ko muna. Kahit itong sa pinakang counter shaft na ano niya, ehe, mayroon din yung slide washer katulad nito. Kung ang Supreme ay madaming washer, ito ay isa rin sa may mga washer. Ayan. Bali ito nga po pala ay ang inaasahan ng may-ari na ang naging sira ay yung tercera, tulad ng nabanggit ko kanina nung una sa intro natin. Ay mali po. Ang naging sira nito ay quinta. Ito yan. Ito yung pinakang pinion gear ng clutch housing. Tapos primera, segunda, tercera, ito yung sinasabi na nasira. Yung nabanggit ko nga sa intro na sabi nga ibakain yun, pero kailangan na ibaklasin para makasigurado. Dito naman ay kwarta. Ayan, gear ng kwarta at quinta. Quinta po yung nagkaroon ng sira sa kanya. Ayan, yung natibag, yung pinakita ko kanina. Bali ang posisyon niya ay ganyan. Ayan, pag siya ay buo. Fifth gear. Slide washer nasa dulo. Yan. Katulad ng Supremo, isa rin sa madaming washer katulad nito. Yan. May slide washer, may circlip. Ito meron din ito, pinakang slide washer o mga thrust washer baga na tinatawag. Ayan. Tapos meron din siyang bushing sa loob. Ito siya. Ayan. Kaganyan siya. Tapos thrust washer uli, yung slide washer. Tapos bushing uli, thrust washer uli. Tapos ito naman pinakang segunda niya. Ayan, thrust washer uli, ang daming washer. Ayan. Ayan, paano na ito mabuo? Iwahiwalay na.
At ito po namang pinion gear sa may clutch housing. Meron din itong slide washer. Yan. Thrust washer na tinatawag. Yan po yung nakalagay sa likod na yan. At ito nga po yung bushing. Yung makita nyo yung kulay tanso. Pag yan ay nauubos, ang clutch housing nyo ay tutunog na parang yung humahalinging na tunog. Ganon. Dalawa yan, magkakabilaan yan. Isa dito at isa dito. Ayan. Okay. Ako'y maghahanap nito ng kailangan mga pyesa. Dahil wala naman akong stock dito sa bahay, ay hanap tayo sa labas. Bale, papalitan dito ay quinta gear. At papalitan na rin natin yung presera. Dahil parang inanay yung ngipin niya eh. Ayun. Makita nyo. Yung ngipin, parang kinain ng anay. Okay. Kung maghahanap ng pyesa.